Hinamak na manugang. Kabanata 731. Maya-maya lang, may sumigaw sa langit. Pagkatapos, lumabas ang makapal na usok mula sa likod bahay. Isang parmasyutiko ang natisod mula sa likod ng bundok at umiyak. Hindi maganda, may pumasok sa medicine pavilion sa likod ng bundok at inagaw ang lahat ng spiritual dose, sinunog pa niya ang bundok. Nang siyang matapos magsalita, biglang nataranta ang mga alchemist, itinaas nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa likod ng bundok. Umakyat ang itim na usok sa langit at umusok ang usok. Nasusunog talaga ang likod ng bundok. Ilang Blackman ang biglang sumugod mula sa lahat ng direksyon na parang mga multo. Elder Chin, mabilis na pigilan sila, sigaw ni Elder Chin sa takot. Agad na sumugod si Elder Chin papunta sa Blackman kasama ang gatekeeper. Bilang mga gatekeeper, sila ang may pananagutan sa kaligtasan ng Pharmacist Pavilion, sa gayong mga kalagayan, wala silang ibang pagpipilian kundi ang sumulong. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon at malamig na sulyap sa plaza. Ang Blackman at ang mga gatekeeper ay nakipag-away na, sobrang gulo ng eksena, ang mga pharmacist ay parang mga daga na hinahabol, hinawakan nila ang kanilang mga ulo at tumakbo na parang mga daga. Gayunpaman, hindi pa rin masama ang lakas ng labanan ng mga gatekeeper ng Pharmacist Pavilion, maaari talaga silang makipag-draw sa Blackman. Ang cultivation base ni Elder Chin ay nailabas na rin sa sandaling ito, siya ay nakikipaglaban sa 5 Blackman ng mag-isa, parang hindi naman siya dehado. Binawi din ni Ding Ching ang kanyang kamay at bumalik sa tabi ni Alex Dixon, nagtataka niyang tanong, saan ang galing ang grupong ito ng Blackman? Sinulyapan sila ni Alex Dixon at sinabing, maghintay tayo at tingnan. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang nakamaskara na itim na nakadamit na kabataan sa bubong ng Hall of Healing, puno ng hanggarang patayin ang kanyang katawan. Elder Ching, ibigay ang lahat ng medicinal formula ng iyong Pharmacist Pavilion, kung hindi, susunugin ko ang buong Pharmacist Pavilion at papatayin ang lahat ng iyong alchemist. Ang kanyang boses ay naglalaman ng matinding lakas ng enerhiya, katulad ni Hong Zong, umalingaw-ngaw ito sa buong parisukat, na nagiging sanhi ng pagring ng eardrum ng isa. Nagulat din si Ding Ching, siguro naabot na ng cultivation ng brat na ito ang huling yugto ng chi refining, tama ba? Kumunat ang noo ni Alex Dixon at hindi nagsalita, mat-ama niyang tinitigan ang binatilyong ito na nakaitim. Ang boses ng kabataang ito ay napakapaos at hindi magandang pakinggan. Gayunpaman, naramdaman niyang medyo pamilyar ang figure ng binata, at tila narinig niya ang boses nito sa kung saan. Pinitik ni Elder Chin ang kanyang mga palad at pinalipad ang kanilang Blackman, pagkatapos ay sinigawan niya ang binata sa malalim na boses. Scoundrel, how dare you burn our Pharmacist Pavilion? Bumaba ka dito at harapin ang iyong kamatayan. Nang makita nila si Elder Chin na nagpapakawala ng kanyang banal na kapangyarihan, ang grupo ng mga parmasyutiko ay tila nakakita ng isang kislap ng pag-asa habang sila ay sumigaw ng isa-isa. Elder Chin, kailangan naming umasa sa iyo. Malaki ang tiwala nila kay Elder Chin, siya ang elder na may pinakamataas na lakas sa pakikipaglaban sa buong Pharmacist Pavilion, karaniwan, siya ay kumonsumo ng mga paglilinis na damo upang palakasin ang kanyang katawan, at ang kanyang cultivation base ay tataas. Basura, ang nakaitim na damit na binata ay pumulupot sa kanyang mga labi sa panghahamak, ibinuka niya ang kanyang mga braso at lumipad pababa na parang isang malaking ibon. Inipon ni Elder Chin ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan, umbok ang kanyang damit at pinalibutan siya ng ipoipo habang nanunuya. Hindi mo talaga alam ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Habang nagsasalita siya, itinulak niya ang kanyang mga palad pasulong, at isang bugso ng malakas na hangin ang agad na umungol. Ang mga punong 4 hanggang 5 metro ang layo ay nabali lahat sa hangin ng palad, at maging ang puno ng willow na kasing kapal ng bibig ng mangkok ay nabasag sa 2 piraso na may tunog na katsa. Ang ilang taong nakatayo malapit sa kanya ay pinalipad na parang mga saranggola na may putol na mga kwerdas. Pinag-krus ni Chin Lei ang kanyang mga braso at patuloy na tumatango sa kanyang ulo. Talagang may kasanayan ng Elder Chin na nasanay, natatakot ako na nasanay na niya ang kanyang panlabas na puwersa sa sukdulan. Sinulyapan siya ni Ding Ching, upang matanggap ang papuri ni Chin Lei, gamitin ito na talagang makapangyarihan si Elder Chin.
Mabilis na bumaba mula sa langit ang figure ng binata na nakasuot ng itim at itinapat ang palad kay Elder Chin. Gayunpaman, ang palad niyang ito ay walang gaanong lakas at hindi man lang napukaw ang hangin. Kamangmangan, naglakas loob ka pa rin sa lakayin ng Pharmacist Pavilion na may ganitong kaunting kakayahan, ngumisi si Elder Chin at itinulak ang kanyang mga palad pasulong. Sa sandaling ito, biglang sumimangot si Alex Dixon at sinabing, matatalo si Elder Chin. Habang nagsasalita siya, isang alo ng spiritual chi ang lumabas sa kanyang katawan at mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon, na bumubuo ng isang hadlang. Bang, nagtama ang dalawang palad, at isang malakas na bugso ng hangin ang agad na kumalat sa lahat ng direksyon. Dagandong, isang malaking bato na kasing laki ng isang truck ang gamulong pababa mula sa bangin dahil sa lakas ng hangin ng palad, at nahulog ito sa bangin. Medicine Master, na nakatayo sa malayo, ay pinalipad ng hangin na parang saranggola na may putol na tali, nawalan siya ng malay at nasugatan. Isang 4 hanggang 5 metrong malalim na hukay ang biglang lumitaw sa plaza ng Hall of Healing. Lahat ng tao sa plaza ay tinamaan ng hangin ng palad, ang kanilang mga laman at dugo ay lumilipad kung saan-saan. Gayunpaman, kasama si Alex Dixon bilang sentro, ang 5 metrong radius ay kalmado at mapayapa, maging ang damo sa lupa ay hindi natinag. Hindi rin nasaktan ang 12 ng mga pharmacist na gumagapang sa harap ni Alex Dixon. Maraming pharmacist ang nanginginig habang nakatalikod, nang makita nila ang gulo sa likuran nila. Natakot sila kaya namutla ang kanilang mukha at hindi sila makapagsalita. Malakas na itinapon si Elder Chin sa bangin, puno ng dugo ang buong katawan niya at tuluyang nabali ang mga buto niya. Kung hindi lang siya madalas umiinom ng spirit medicine at mabangis ang kanyang panlabas na lakas, matagal na siyang nabasag sa isang meat patty. Tulad ng para sa iba pang mga apothecaries, ito ay isang trahedya na tanawin, na puno ng dugo ang eksena. Napailing din si Elder Chin sa tuktok ng puno ng balang habang iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Pilit siyang bumangon, nang makita niya ang gulo sa harap niya, nadurog siya. Hindi kaya nasira ng kanyang mga kamay ang Pharmacist Pavilion ng ganoon lang. Napansin din ng nakaitim na kabataan ang galaw ni Alex Dixon, itinaas niya ang ulo niya at tumingin. Biglang umindayog ang kanyang katawan, at panay ang titig ng kanyang mga mata kay Alex Dixon, ang kanyang mga mata ay puno ng kalupitan at puot. Sa sandaling ito, isang alchemist na nakaluhod sa lupa ang nagsabi na may nanginginig na boses, Dixon Master Dixon, mangyaring iligtas ang iba. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, iniligtas ko kayong lahat dahil lumuhod kayo sa harapan ko, magiging kapaki-pakinabang ito sa akin sa palabas, walang kinalaman sa akin ang mga natitirang pharmacist. Plop, isang parmasyutiko na nababalot ng dugo ang nagpumiglas na lumuhod sa lupa at lumuhod kay Alex Dixon. Parami ng parami ang mga pharmacist na bumalik sa kanilang katinoan at nagkukumahog na lumuhod sa lupa. Master Dixon, handa kaming gawin kang Pavilion Master. Nakikiusap kami kay Master Dixon na tulungan kami. Sa isang kisap mata, ang mga alchemist na nagpe-maintain ng composure kanina ay lumuhod lahat at patuloy na yumuko kay Alex Dixon. Mapatla ang mukha ni Elder Chin, saglit siyang nanginginig bago lumuhod sa nanginginig na paraan. Master Dixon, patawarin mo sana ang kabastusan ko ngayon, ang iyong medikal na kakayahan ay higit pa sa akin, handa akong talikuran ang posisyon ng Pavilion Master at hayaan kang mamuno dito. Ngayon lang ako nagkasala sa iyo, at binalikan ko ang aking salita, talagang bastos ako, patawarin mo ako, Master Dixon. Pagkatapos sabihin yon, nagpatira pa si Elder Chin sa lupa, malalim na dumampi ang kanyang noo sa lupa, at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nagsisi siya sa ginawa niya sa nakaraan. Hindi alintana kung ito ay medikal na kasanayan ni Alex Dixon o ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, higit sila sa kanya. Ang nakakatuwa, ngayon lang, dahil sa tinatawag na mukha, tumanggi siyang aminin ang pagkatalo kay Alex Dixon kahit na kailangan niyang mamatay. Sa huli, nagdulot ito ng hindi mabilang na mga casualty sa Pharmacist Pavilion. Siya ang makasalanan ng Pharmacist Pavilion. Sinulyapan ni Alex Dixon ang karamihan at walang pakialam na sinasabi, dahil lahat kayo ay handang sumuko, pagkatapos ay pumunta kayo at lumuhad sa labas ng tarangkahan ng bundok. Pagkasabi nun ay naglakad na siya pasulong.
Sa kanyang paglalakad, biglang huminto ang malakas na hanging humampas sa plaza. Alex Dixon, ngayon ang araw na mamatay ka, mabangis na sabi ni Blackman, pagkatapos ay ibinato niya ang 2 palad kay Alex Dixon. Ang walang katulad na mabangis na hangin ng palad ay dapat na makabasa ng isang malaking bato. Gayunpaman, nang tumama ang Blackman gamit ang magkabilang palad, ang hangin ng palad ay parang putik na toro na pumapasok sa karagatan, at wala itong anumang epekto. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang malupit na paliwanag habang nakita si Alex Dixon, puno ng galit ang mga mata niya. Dahan-daang lumakad si Alex Dixon, at habang naglalakad siya, sarkastikong sinabi niya, "Ito lang ba ang mayroon ka? Ilabas mo ang pinuno ng mga gwardya." Itinaas ni Blackman ang kanyang ulo at marahas na tinitigan ni Alex Dixon, tila natakot siya at sinabi sa malalim na boses, "Alex Dixon, I advise you to mind your own business, I don't have time to fight you today, let's talk about a condition, di ba dumating ka para sa spiritual do at ang formula ng gamot?" Yung mga gamit mo, bahagyang ngumiti si Alex Dixon, biglang naging malamig ang boses niya. "Akin ang buong pharmacist pavilion, sinira mo ang pavilion ko at ninakawan ako ng spiritual do ko, sa tingin mo ba dapat kang mamatay?" Kabanata 732 ang kanyang mga salita ay tila nagpagalit kay Blackman, isang matinding liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. "Alex Dixon, kung gusto mong mamatay, sisiguraduhin kung mamamatay ka dito nang walang kumpletong bangkay." "Gusto mong mamatay?" Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo, punong-puno ng disdain ng mukha, "With your half-assed wind palm? Or with your half-cooked mind law?" Hindi man lang siya pumasok sa pinto, "You still have the face to be so impudent sa harap ko." "Ikaw," bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Blackman, bakas ang gulat sa kanyang mga mata habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Alex Dixon. Ang kabilang partido ay talagang inilantad ang kanyang kultibasyon na pamamaraan sa isang pangungusap. Nagpipigil din ng hininga ang mga tao sa paligid. Malamig nang umuso si Alex Dixon at itinaas ang paa sa ere. Nakatayo siya sa himpapawid, ngunit para siyang humahakbang sa isang hagdanan habang naglalakad siya ng hakbang-hakbang papunta sa Blackman. "This is really funny, I really doubt na mali ang nainom mong gamot, how dare you talk about death in front of me?" Habang nagsasalita siya, biglang naging mabangis ang boses ni Alex Dixon. "Ang naghahanap ng kamatayan ay ikaw." Si Elder Ching, na nakaluhod sa gilid, ay nagtaas ng ulo sa gulat at tinitigan si Alex Dixon. Alam niya na si Alex Dixon ay may mataas na cultivation base, ngunit para makita ang magic ng kanyang kalaban, bukod sa kanyang cultivation base, kailangan din niyang maranasan ang mundo. Ang Alex Dixon na ito ay mukhang isang binata sa kanyang 20s, kahit na nagsimula siyang magsanay pagkatapos niyang ipanganak, 20 taon pa lang siya sa mundong ito. Gayunpaman, hindi lamang siya nagtataglay ng walang lihim na pamamaraan ng Pharmacist Pavilion, nasasabi rin niya ang pump technique ng Blackman at Mind Law sa isang sulyap, gaano ito katalino at malayo ang paningin, ito ay simpleng hindi ka panipaniwala, siya ay isang binata lamang na nasa early 20s. Ang mga salita ni Alex Dixon ay nagpagalit sa Blackman, duguan ang magkabilang mata niya, at tumawa siya ng masama. "Ngayon, gusto kitang palayain. Ngunit hindi ko inaasahan na hahanapin mo ang iyong sariling kamatayan, ipapadala kita sa iyong daan, at hahayaan kang bumalik sa kanluran ng maaga." Pagkasabi niyon, malamig na sumigaw si Blackman, naglabas siya ng mahiwagang anteng-anteng mula sa kanyang dibdib at iwinagayway iyon sa kanyang kamay. Sa isang iglap, ang maaliwalas na kalangitan ay nagiging madilim at makulimlim, at ang maitim na ulap ay patuloy na nabubuo. Sa gitna ng mga alon ng kidlat at kulog, isang malaking itim na anino ang aktwal na lumitaw sa gitna ng mga ulap, at dumidiin pababa patungo sa parisukat sa harap ng Hall of Healing. Iyon ay isang napakalaking palad na walang kapantay, na tila pinaghiwa-hiwalay ang langit at lupa, na dumudurog sa isang malakas na putok. Isa itong sinaunang lihim na sining, soul capturing hand. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Elder Ching, halos hindi na siya manatiling kalmado. Ngunit ngayon ay namumula ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matinding gulat. Sumimangot din si Ding Ching, hindi pa siya nakakita ng ganitong kakaibang lihim na pamamaraan bago. Ngunit sa pagsipol ng malamig na hangin sa paligid,
Tiyak na isa itong uri ng restriction spell. Kinokontrol ng Blackman ang mahiwagang anteng-anteng sa kanyang kamay upang kontrolin ang itim na kamay na idiin pababa sa lupa. Dagandong, ang malaking palad ay idiniin pababa sa bundok, at ang bangin ay agad na nadurage, mga bato na kasing laki ng mga truck na gamulong pababa mula sa bangin. Ilang tao na mabagal sa pagtakbo ay nadurage hanggang sa mamatay sa malalaking bato at dugong tumalsik kung saan-saan. Tumakbo para sa iyong buhay, nagdilim ang langit at nagdilim ang lupa, ang mga tao sa plaza ay tumakas sa takot, nagsisigawan habang sila ay nagtatago. Boom, ang napakalaking itim na kamay ay muling nagtaas, humawak patungo sa Hall of Healing. Wala, ang maringal na Hall of Healing ay parang isang larwang bahay na naging walang katulad na marupok sa ilalim ng itim na kamay, at talagang gumuho ang kalahati ng bulwagan sa isang iglap. Ang ilang mga alchemist na nagtatago sa loob ng bulwagan ay nadurage at namatay sa lugar. Sa gitna ng magulong pulutong, tanging si Alex Dixon lamang ang nakatayong hindi gumagalaw sa plaza. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang mga itim na kamay sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay pumuputok sa matinding layuning pumatay. Itong itim na kamay, kapareho ito ng itim na kamay na nakita niya sa ilusyon ng Double Fish Jade Pendant at Magic Weapon. At ang eksenang nabaligtad ang sasakyan ng kanyang mga magulang at muling bumungad sa kanyang isipan ang nagngangalit na apoy at makapal na usok. Ang dating mapayapang pharmacist pavilion ay agad na naging purgatoryo, naghiyawan at umiyak ang mga tao habang tumatakas sila para sa kanilang buhay. Sa ilalim ng malaking itim na kamay na ito na may diameter na higit sa 3 metro, ang karamihan ay parang mga langgam, wala man lang silang lakas na lumaban. Hinawakan ni Blackman ang anteng-anteng at tumawa ng ligaw, ang kanyang pagtawa ay puno ng puot. Alex Dixon, hindi mo inaasahan di ba, ang mamamatay ngayon ay ikaw? Sa tagal na panahon, gusto kitang patayin araw at gabi, ngayon, sa wakas ay binuksan ng langit ang kanilang mga mata at binigyan ako ng ganoong pagkakataon. Nagsasalita siya, umungol siya ng malakas at nagbuhos ng habang comfortable na enerhiya sa anteng-anteng. Weng ang itim na kamay sa langit ay biglang lumawak, at tulad ng Mount Tai, muli itong dumaikit pababa mula sa langit. Sa ilalim ng itim na kamay, hinihila ng ilang babaeng alchemist ang dalawang apprentice alchemist habang tumatakas sila sa gulat. Biglang nagdilim ang tuktok ng kanyang ulo, sa sobrang takot ng babaeng alchemist ay nagtaas siya ng ulo, nang makita niya ang malaking itim na kamay na dumidiin pababa, natakot siya kaya nanlambot ang kanyang mga binti. Bumagsak siya sa lupa at umiyak. Ang ilang babaeng pharmacist, na mukhang magagandang bulaklak at jade, ay malapit ng mamatay. Biglaan, ang itim na kamay ay tila nakatagpo ng isang balakid habang ito ay nagyelo sa himpapawid. Daga, gusto mong sirain ang pharmacist pavilion ko? Masyado ka pang walang karanasan. Sa isang mahigpit na sigaw, pilit na bumangon si Elder Chin. Ikinumpas niya ang 8 trigrams disc sa kanyang kamay at inihagis ito sa hangin. Ang 8 trigrams plate ay umindayog sa hangin, lumawak talaga ito ng mahigit 2 metro ang lapad at hinaranggan ng itim na kamay. Bilasan mo at umalis ka, nanlaki ang mga mata ni Elder Chin at nanginginig ang buong katawan niya habang sinisigawan ng babaeng parmasyutiko. Marami, salamat, Elder Chin. Ang mga babaeng pharmacist ay nagpapasalamat na yumuko kay Elder Chin at sa matanda habang umiiyak at tumakas sa takot. Naaninag ng lalaking nakaitim ang damit sa kanyang mga mata. He snorted sarcastically, "What a old fool, dahil gusto mong mamatay. Dudurugin kita sa meat paste at gagawin kang pataba." Pagkatapos sabihin yun, muli siyang nag-ipon ng espiritu ng enerhiya at iniksyon ito sa pag-aayos na anteng-anteng. Boom, ang napakalaking 8 trigrams plate na nakaharang sa hangin ay agad na nabasag sa mga piraso. Bago pa makapagsalita si Elder Chin, idiniin niya ang malaking kamay at namatay sa lugar. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng mga parmasyutiko ay umiyak at umiyak sa kalungkutan. Kuya Chin, bahagyang inangat din ni Alex Dixon ang ulo, inakala niya na si Elder Chin ay matigas ang ulo at mayabang. Ngunit hindi niya naisip na itataya niya ang kanyang buhay para protektahan ang pharmacist pavilion. Umalingaw-ngaw sa hangin ang ligaw na tawa ng Blackman. Alex Dixon, nakikita mo ba? Hindi naman ako mas masama sa'yo. Kung lumuhad ka sa lupa, iiwan kita ng buong bangkay.
Kumunat ang noo ni Alex Dixon at malamig na sinabi, "Kilala mo ako?" Sa simula pa lang, naramdaman na niya na pamilyar na siya sa kanya si Blackman, na para bang siya ang taong nakapaligid sa kanya. Isa pa, hindi niya alam kung bakit ang Blackman ay may matinding galit sa kanya. Ang sama ng loob sa pagitan mo at sa akin ay hindi maipaliwanag sa kanilang mga salita. Ang Blackman ay nagsabi ng ilang mga salita sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, ngunit sumusumpa ako na susunugin ko ang iyong mga buto at ikakalat ang iyong mga abo. Ngayon ang oras para sa akin upang tuparin ang aking pangako. Habang nagsasalita siya, pinaandar niya ang anteng-anteng sa kanyang kamay. Ang malaking itim na kamay ay biglang umangat, at tulad ng isang malaking bundok, muli nitong idiniin si Alex Dixon. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo, at tumingin sa itim na kamay na nakadiin, at mahinang sinabi, "Mabuti naman, may utang din ako na gusto kong bayaran." Alex Dixon, mabilis na umiwas, nakita ni Ding Ching na talagang binabalak ni Alex Dixon na labanan siya ng direkta, bakas ng gulat ang bumungad sa kanyang maputlang mukha. Karaniwan siyang walang ekspresyon, at hindi man lang kumukurap kapag bumagsak ang langit. Ngunit sa sandaling ito, nakaramdam ng pagkabalisa si Ding Ching. Nakatakas na siya sa gilid ng plaza, ngunit nang makita niyang nandoon pa rin si Alex Dixon, saglit siyang nag-alinlangan at agad na tumalikod para tumakbo papunta kay Alex Dixon. Hindi niya hahayaang mamatay si Alex Dixon. Pagdating ng panahon, sino ang magliligtas kay Ding Yu? Higit pa rito, pagkatapos bumalik ang kanyang kapatid na babae, kung alam niyang patay na si Alex Dixon at wala siyang protektahan, hindi niya ito maipaliwanag sa kanyang kapatid. Kabanata 733. Napansin din ni Chin Lei at ng iba pa na hindi gumagalaw si Alex Dixon, walang pag-aalinlangan, tumalikod sila at tumakbo papunta sa kanya. Ang utos na ibinigay ni Chief Long ay hindi lamang humiling sa kanya na tulungan si Alex Dixon, kundi pati na rin protektahan ang kanyang kaligtasan. Bukod sa mga utos, si Chin Lei ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar kay Alex Dixon matapos siyang makasama sa daan. Ang itim na kamay ay dahan-daang dumidiin pababa na parang isang malaking bundok, na parang hindi ito mapipigilan. Inipon ni Chin Lei ang lahat ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan sa isang hininga, at ang kanyang buong katawan ay naging isang matalim na araw, humahangos patungo kay Alex Dixon sa napakabilis na bilis. Sa sandaling ito, si Alex Dixon, na hindi gumagalaw, ay biglang kumunat ang noo at tumingin sa direksyon ni Chin Lei. Gumagamit ka ng 9 Profound Mind Law, isa kang disipulo ng 9 Black Sect. Hindi nakakagulat na naramdaman niya na pamilyar ang aura ni Chin Lei. Gayunpaman, hindi kailanman ginamit ni Chin Lei ang Mind Law sa kanyang pagpunta rito, kaya naman ngayon lang niya ito nakita. Tapos na, si Liu Chanli, na nagtatago sa labas ng gate ng bundok, ay lumingon at nakita si Alex Dixon na natatakpan ng isang itim na kamay, agad niyang sinuntok ang dibdib at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Malaki ang respeto niya kay Alex Dixon, pero hindi niya akalaing haantong sa ganito si Alex Dixon, sayang naman. Bukod dito, ang iba pang mga lalaki ay tumatakbo din laban sa nakaraan papunta kay Alex Dixon. Parang mamatay lang silang kasama niya. Ang ekspresyon ni Elder Ching ay sobrang komplikado din. Sa isang banda, pinagsisihan niya ang pagkamatay ni Elder Chin, at sa kabilang banda, kung namatay si Alex Dixon, ang Pharmacist Pavilion ay walang mapoprotektahan sa kanila, at ang pavilion ay mawawasak. Tulad ng iniisip ng karamihan na siguradong patay na si Alex Dixon. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang malawak na kampana sa kalangitan, na parang umalingaw-ngaw sa kalangitan at lupa, nagmula ito sa itaas ng mga ulap, at napakalakas nito na nakakasakit sa eardrum ng mga tao. Inangat ni Liu Chanli ang kanyang ulo at nakita ang isang eksenang hindi niya malilimutan sa buong buhay niya. Nakita niya ang isang malaking bronze bell na naglalabas ng solemn na aura, dahan-daang nagbubunyag ng isang sulok nito mula sa mga ulap. Ang higanteng tansong kampana ay kasing laki ng isang higanteng bundok. Ang itim na kamay sa hangin ay parang palad ng sanggol sa harapan nito. Natigilan din si Blackman, matagal siyang hindi nakabalik sa katinoan at bumulong. Paano ito posible? Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at gumawa ng hand seal gamit ang kanyang kanang kamay.
Isa itong magic weapon na kagagaling lang niya gamit ang fragment ng Eastern Emperor Bell. Bilang isang sinaunang banal na artifact, kahit na mayroon lamang isang fragment ng Eastern Emperor Bell, nagtataglay pa rin ito ng pinakamataas na mahiwagang enerhiya. Ito ay hindi isang bagay na maihahambing ng isang ordinaryong magic weapon. Isip-sip, sigaw ni Alex Dixon sa malalim na boses. Buzz, isang kampana na tila yumanig sa langit at lupa ang tumunog. Ang itim na kamay ay sinipsip sa Eastern Emperor Bell at naging tipak ng itim na usok, hindi man lang ito nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Sa isang kisap mata, ang mga itim na ulap na nagpawi sa kalangitan at nagpawi ay ganap na naglaho, at pagkatapos ay bumalik sa isang malinaw na asul sa kalangitan. Ang araw ay mataas sa langit, at ang mga puting ulap ay marami, parang panaginip lang ang malaimpyernong eksena kanina. Bang, bang, laking gulat ni Elder Ching na hindi na siya makatayo ng matatag, agad siyang napaupo sa lupa na may namumuong takot sa kanyang puso. Nabuhay siya ng halos 200 taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong nakakagayak na labanan ng magic weapon, parang nagdilim ang langit at lupa, parang gumuho ang buong mundo. Sinipsip ng Eastern Emperor Bell ang itim na kamay at mabilis na lumiit. Bumagsak ito mula sa ulap at bumalik sa kamay ni Alex Dixon. Biglang sumigaw si Blackman, ang anteng-anteng sa kanyang kamay ay talagang nagsimulang mag-apoy sa isang putok, na nag-apoy sa mga damit sa kanyang kanang braso. Buong lakas siyang gamulong sa lupa, sinusubukang patayin ang apoy. Gayunpaman, paanong ang apoy pagkatapos na sumabog ang hitsura na anteng-anteng ay napakadaling mapatay. Nasunog ang Blackman hanggang sa gamulong-gulong siya sa buong lupa, patuloy na nagpapalabas ng mga namamaos na hiyawan. Napakunot noon ni Alex Dixon nang marinig ang mga ito, agad siyang sumigaw ng malamig. Sino ka ba? Yes, sa wakas ay napatay ni Blackman ang apoy sa kanyang katawan, ang kanyang mga damit ay nasunog na sa laman, at ang itim na tela na nakatakip sa kanyang mukha ay nasunog na rin hanggang sa malutong. Nang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at nakita ng karamihan ang kanyang hitsura, lahat sila ay sumigaw sa pagkaalarma. Ang kanilang mga babaeng pharmacist ay natakot kaya ang kanilang mga mata ay lumingon at sila ay nawalan ng malay. Maging ang malamig na si Ding Ching ay hindi napigil ang sumimangot sa disgusto. Dahil ang tunay na hitsura ng Blackman na ito ay talagang sobrang nakakatakot. Parang nasunog ang buong mukha niya. Natatakpan ito ng mga paso at gallows, kung hindi lang siguro malabo pa niyang makilala ang facial features niya, mukha na siyang meatball. Isang malamig na sulyap sa kanya ni Alex Dixon at sinabing, "Let me ask you something, kilala mo ba ako?" Nasunog ang kalahating braso ni Blackman, kumalat sa hangin ang amoy ng sunog na laman, tiniis niya ang sakit at sinabing may mabangis na titig sa kanyang mga mata. "Alex Dixon, huwag mong isipin na nanalo ka ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, kung maglakas loob kang atakihin ako, sisiguraduhin kong mamamatay ang iyong buong pamilya, walang libingan." Bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang nagtaas ng kamay si Alex Dixon at sinampal siya sa hangin. Boom! Ang katawan ni Blackman ay parang saranggola na may putol na tali, siya ay pinalipad at gamulong sa lupa ng 7 o 8 metro. Bago pa siya makatayo ay may bumagsak sa kanyang harapan. Tumingala siya sa gulat at nakitang si Alex Dixon yun. Tumingin sa kanya si Alex Dixon na walang ekspresyon ang mukha, tinapakan niya ang kanyang tadyang at malamig na sinabi, "Sino ang nagpadala sa iyo dito? Saan mo nakuha ang anteng-anteng na ginamit mo kanina?" Sa cultivation base ng Blackman, talagang hindi siya makakagawa ng gayong antay-anteng. "Hehe, huwag mo nang isipin na malaman ito sa buhay na ito," nagngangalit ang Blackman. "Ganun ba?" Napangiti si Alex Dixon at biglang tinapakan ang binti niya. Ginamit niya ang talampakan ng kanyang sapatos sa pugiling pabalik-balik. Ang mga taong ayaw umamin ng pagkatalo sa harap ko ay kadalasang nahahanap ng problema para sa kanilang sarili, dahil mayroon akong 1,000 paraan upang sabihin sa iyo ang totoo. Ang kanyang mga salita ay napuno ng napakalamig na aura, at ang layunin ng pagpatay na nagmumula sa kanyang katawan ay malinaw na nararamdaman ng mga tao sa paligid. Hindi napigilan ni Ding Ching ang manginig, naramdaman na lang niya ang lamig na gumagapang sa kanyang gulugad. Ang Alex Dixon na nasa harapan niya ay tila ganap na nagbago sa ibang tao, para siyang lumabas sa impyerno para maghiganti. Patuloy na sumisigaw si Blackman, naduraj ang kanyang mga buto sa paa ni Alex Dixon.
Higit pa rito, hindi nagpapigil si Alex Dixon, tinapakan niya ang putol niyang binti at dinurog ito pabalik-balik. Muling tinapakan ni Alex Dixon ang palad niya at binasag yun. Arg! Napasigaw si Blackman sa sakit, tumutulo ang butil ng pawis sa kanyang noo. Ang sakit na nakatusok sa puso ay hindi niya kayang tiisin, at nagsimula siyang umiyak sa takot. Dixon, Alex Dixon, iligtas mo ako, sasabihin ko ang lahat. Ang anteng-anteng ko ngayon ay tinawag na illusory hand talisman, pero itong anteng-anteng na ito ay hindi ko talaga ginawa, ito ay. Habang sinasabi niya ito, naging malabo ang ilang salita sa likod niya. Mas malakas, bulyo ni Ding Ching, tiniis ni Blackman ang sakit at sinabing, Alex Dixon, lumapit ka, sasabihin ko sa iyo. Hindi kumikibo si Alex Dixon at biglang ngumisi, Mark Lewis, sobra akong interesado kung bakit hindi ka namatay, pero ngayon, ang pinakagusto kong itanong ay ang pinagmulan nitong illusory hand talisman na nasa kamay mo. Nang matapos siyang magsalita, nabigla si Blackman, napaangat siya ng ulo sa gulat, maya-maya, bumulong siya. Ikaw, nakikilala mo ako? Malamig na sabi ni Alex Dixon, hindi sana ako titingin sa basurang tulad mo. Lalo na't ilagay mo sa puso ko, pero hindi na lang magbabago ang mga mata mong maalay sa buhay na ito. Kabanata 734 noon pa man ay pakiramdam niya ay pamilyar na sa kanya ang itim na lalaking ito, hanggang sa nagpakawala si Blackman ng nakakadugong sigaw ay nakilala niya siya, ito ay si Mark Lewis. Puno ng malamig na pawis ang katawan ni Mark Lewis, hindi niya akalain na makikilala siya ni Alex Dixon. Alex Dixon, dahil nakilala mo na ako, bakit mo pa ako inaatake ng walang awa? Alex Dixon coldly harumphed, why should I let you go? Wala kang kinalaman sa akin. Nagulat din si Ding Yu at ang iba pang nasa tabi niya nang marinig nila ito. Walang mag-aakalang ang itim na lalaking ito, na may napakataas na cultivation base, ay talagang isang kakilala ni Alex Dixon. Ipinakita ni Mark Lewis ang kanyang mga ngipin sa sakit, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa sakit. Ang mga salita ni Alex Dixon ay nagparamdam sa kanya ng labis na kahihiyan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, akala mo patay na ako, pero buhay pa ako, di ba? Dahil sa iyo, nawasak ang Lewis family ko, at nawasak ang pamilya ko, hindi mabilang na paghihirap ang dinanas ko. Ang tanging dahilan buhay pa ako ay para patayin ka at putulin ka sa 1,000,000 piraso. Ganun ba? Tumingin si Alex Dixon mula sa itaas, bigla niyang tinapakan ang kabilang palad niya. Pagkatapos ay maaari mong subukan at tingnan kung maaari mong hawakan ang isang buhok sa aking ulo. Kasabay ng pagsigaw ni Mark Lewis, naduraj ang kabilang palad niya. Nanginginig sa takot ang mga tao sa paligid, hindi nila akalain na ang kalmadong si Alex Dixon ay biglang magiging walang awa. Sa gitna ng madugong gulo, hindi natinag si Alex Dixon, walang pakialam niyang sinabi, sabi ko, para kang aso sa paningin ko. Wala akong interes sa kung paano ka mamatay o kung paano ka nabubuhay. Gayunpaman, kung hindi mo ipapaliwanag ang pinagmulan ng illusory hand talisman ngayon, marami akong mga paraan para magamit, makitungo sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, nanginginig ang katawan ni Mark Lewis sa sakit, at nagpakawala siya ng isang kahabag-habag na tili. Nais niyang mapatay niya si Alex Dixon, at kinasusuklaman niya si Alex Dixon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang cultivation base ni Alex Dixon ay magiging mas mataas kaysa dati, at buong lakas niyang nililinang hanggang ngayon, ngunit hindi pa rin siya makagalaw. Ang malaking pagkakaiba ay nagpagalit kay Mark Lewis, kasabay nito, naramdaman niya ang isang alon ng kawalan ng pag-asa. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin para patayin ng batang ito? Gusto niyang ipaghiganti ang utang ng dugo ng pamilya Lewis. Gayunpaman, si Mark Lewis ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos ngayon. Humiga siya sa lupa at sinabing, Alex Dixon, iligtas mo ako, hanggat hahayaan mo akong mabuhay, sasabihin ko sa iyo ang anumang nais mong malaman. Sino ang nagturo sa iyo ng illusory hand talisman? Malamig na sabi ni Alex Dixon. Nag-alinlangan sandali si Mark Lewis at sinabing, ito ay. Sa sandaling ito, bigla siyang naglabas ng isang dilaw na anteng-anteng mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa hangin. Boom! Isang ulap ng itim na usok ang biglang umakyat at ang amoy ay masangsang. Si Mark Lewis, na nasa lupa, ay nawala din sa isang iglap.
Tumayo si Alex Dixon sa kinaroroonan niya, nakasimangot. Masyado siyang excited, nais niyang malaman ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang at hindi pinansin ang katotohanang si Mark Lewis ay isang tusong tao, sinamantala niya ang sandaling hindi niya pinapansin at ginamit ang anteng-anteng para makatakas. Nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanyang puso, kinasusuklaman lang niya ang kanyang sarili dahil hindi siya naging malupit. Kung binali niya ang apat na paa ni Mark Lewis at banitin siya, hindi siya makakatakas kahit na may pakpak siya. Nang si Alex Dixon ay nakakaramdam ng inis, ang nanginginig na boses ni Elder Ching ay nagmula sa kanyang likuran. Dixon Pavilion Master, may dapat akong malaman tungkol sa illusory hand talisman na ito. Alam mo, biglang lumingon si Alex Dixon at tinitigan si Elder Ching. Pinaliit ni Elder Ching ang kanyang katawan. Mabilis siyang nagsalita, siguro kung narinig na ba ng Pavilion Master ang lugar na ito. Alam mo ba ang tungkol sa Asher Sky Realm? Sabi ni Alex Dixon at tumingin kay Ding Ching, na nakatayo sa tabi niya. Kinabahan din si Ding Ching at tinitigan si Elder Ching. Tumingin si Elder Ching sa magulong square at ngumiti ng paumanhin, mahakwento ang bagay na ito, muling lumipat sa bulwagan at sasabihin ko sa iyo ng dahan-dahan. Ang buong parisukat ay dinurog, kahit bahagi ng Hall of Healing ay gumuho. Tuma-ngo si Alex Dixon at sinabing, oo, anyway, marami tayong oras. Pagkasabi nito ay naglakad na siya papunta sa back hall. Ang mga nakapaligid na alchemist ay nagmamadaling nanguna at gumagalang sa kanya. Ngayong binago na ni Elder Ching ang kanyang paraan ng pagtawag sa kanya bilang Lin Pavilion Master, hindi ito nakilala niya ang katayuan ni Alex Dixon. Siya ang bagong master ng Pharmacist Pavilion. Sa patnubay ng ilang babaeng pharmacist, dumating si Alex Dixon sa likod ng bulwagan. Ang likod na bulwagan ng mga parmasyutiko ay itinayo sa lambak, napapaligiran ito ng mga kakaibang bulaklak at halamang gamot, at ang halimuyak ng mga halamang gamot ay umaatake sa mga butas ng ilong, napakatahimik noon. Gayunpaman, wala sa mood si Alex Dixon na pahalagahan ito. Umupo siya sa upuan sa pangunahing upuan ng bulwagan at itinaas ang kanyang ulo para sumigaw, Elder Ching, pakisabi sa akin ang kasaysayan ng Asher Sky Realm at ang illusory hand talisman. Oh, mabilis na hinawakan ni Elder Ching ang kanyang mga kamay at sinabing, nabuhay ako ng halos 200 taon, nang samahan ko ang aking paningin upang masuri ang sakit, narinig kong binanggit ng aking Panginoon ang Asher Sky Realm, sa totoo lang, ang tinatawag na Asher ang Sky Realm mula sa secular na mundo at pinagsama sa paglilinaw. Ngunit may iba pang mga naninirahan sa bundok sa lambak, at dahil sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga ekspertong ito, kailangan din nilang harapin ang mga naninirahan sa bundok, nagiging masigla. Sa patnubay ng mga dalubhasa, nagtanim din ng mga taga-bundok, na unti-unting nagiging paraiso na nakatago sa lambak, pinangalanang Asher Sky Realm. Mahigit 100 malalaking pamilya ang nagtipon sa teritoryo, at ang sukat ay parang isang bayan. Sa ngayon, ang mga mamamayan ay naglilinang, at kahit na ang mga bata sa kaharian ay nasa gitnang yugto ng Foundation Establishment Realm. Paano ngayon, bakit wala akong narinig na binanggit ang Asher Sky Realm, at bakit walang nakarating doon? Nag-aalalang tanong ni Ding Ching. Mapait na ngumiti si Elder Ching. Ang mga ekspertong ito ay naglagay ng isang hadlang sa pasukan upang maiwasan ang pagsalakay ng mga dayuhang kaaway. Lahat ng mga taong lumabas o pinatalsik, kung walang token, hindi na sila makakabalik. Tanong ni Alex Dixon, ano ang token? Ito, patawarin mo sana ako sa aking kakulangan sa kaalaman, Dixon Pavilion Master. Ngunit narinig ko na hindi ko alam ang tungkol dito, ito ay tila isang jade pendant. Tuma-ngo si Alex Dixon, alam din niya kung hindi nabuhay si Elder Ching ng 200 taon, mahirap makahanap ng taong nakakaalam ng mga bagay na ito sa mundo. Tungkol naman sa token of entry, ito kaya ang kanyang double fish jade pendant. Binago niya ang isa pang tanong, ano ang illusory hand talisman? Sa puntong ito, bumuntong hininga si Elder Ching, umiling siya at sinabing, ito ay isang anteng-anteng na ginamit ng isang eksperto na pinatalsik mula sa Asher Sky Realm. Ang tinutukoy na anteng-anteng na ito ay masyadong mapanlinlang, ang paraan upang ganapin ang mga anteng-anteng ay napakasama rin, at ito rin ay kumokonsumo ng malaking enerhiya,
kaya naman hindi maraming tao ang gumamit ng ganitong uri ng anteng-anteng. Ang organisasyon na itinatag ng ekspertong ito sa ibang bansa ay tinawag nilang Black Dragon Gang. Sila. Ang ibig mong sabihin ay ang Black Dragon Gang, biglang bulalas ni Ding Ching. Napalingon si Alex Dixon. Alam mo, saglit na nag-alinlangan si Ding Ching at sinabing, narinig ko rin na binanggit ito ni Q Fei nang nagkataon. Mukhang dinala din ang kanyang Gate of Life and Death sa Black Dragon Gang at nakikinig sa mga utos, yun lang ang alam ko. As for sino ang Hall Master, hindi ko narinig. Mabilis na sinabi ni Elder Ching, Lin Pavilion Master, ito lang ang alam ko. Talagang nahihiya ako. Asher Sky Realm, Black Hall, inulit ni Alex Dixon ang dalawang pangalang ito sa kanyang puso. Si Ding Ching ay nagmula sa Asher Sky Realm, ngunit wala siyang gaanong memorya sa kaharian. Siya ay natatakot na ang lahat ng mga pagdududa na ito ay masasagot lamang sa pamamagitan ng paghahanap kay Q Fei. Kabanata 735. Tumingala siya at nakitang maayos na nakaluhod ang mga pharmacist sa magkabilang gilid ng bulwagan, may ilang gatekeepers na nakatayo habang nakababa ang mga kamay. Tanong ni Alex Dixon, magkano ang nawala sa pharmacist pavilion sa pagkakataong ito? Agad na nagdilim ang mukha ni Elder Ching, aniya. Ang front hall ay ganap na nasira, ngunit hanggat ito ay naayos, maaari itong ayusin sa loob ng isang buwan, pero itong batch ng spiritual dose ay ninakaw, maaari lamang nating makuha ang mga ito kapag ang buwan ay puno na, sa susunod na buwan. Pagkatapos niyang magsalita, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga at sinabi ng may mapait na puso, kabilang si Elder Chin, ang gatekeeper, at ang pharmacist, kabuuang 13 tao ang namatay sa pharmacist pavilion. Inutusan ko na silang ilibing, sa likod ng bundok ay inutusan ko rin silang bayaran ang kanilang mga pamilya at mga inapo. Sinabi ni Alex Dixon, hahanapin ko si Mark Lewis para bayaran ang pagkamatay ni Elder Chin. Sa pagkakataong ito, may isa pa akong usapan, nasaan ang halamang gamot sa lambak, dalhin mo ako para tingnan. Nagmamadaling sinabi ni Elder Chin, Lin Pavilion Master, nagkamali ako. Personal kitang dadalhin sa lambak upang maglakad-lakad at maging pamilyar sa tanawin ng lambak. Sige, tumayo si Alex Dixon at sinundan si Elder Ching palabas ng back hall, nagsimula silang maglibot sa pharmacist pavilion. Ang pharmacist pavilion ay itinayo sa isang lambak sa tiyan ng bundok. Ang pavilion ay napuno ng lahat ng uri ng mahalagang halamang gamot, marami sa kanila ay hindi nakikita sa labas ng mundo, maging ang hangin ay napuno ng mahinang halimuyak na panggamot. Sumunod din si Chin Lei, huminga ng malalim si Alex Dixon, pagkatapos ay nagtanong siya, Are you a disciple of the Nine Black Sect? Master Dixon, masasabi mo rin ba yan? Nagulat si Chin Lei, at tumugon siya ng tapat, hindi ko alam kung totoo o hindi. Noon, maswerte akong nailigtas ang isang sugatang lalaki sa tabi ng ilog, at habang pinapagaling niya ako, tinuruan niya ako ng ilan, mga diskarte sa paglilinang, at batas sa pag-iisip. Isang taon na akong natututo sa kanya. Siya ay nag-claim na siya ay isang disipulo ng Nine Black Sect, at itinuro niya sa akin ang mind law ng Nine Black Sect. Gusto kong maging disipulo niya. Ngunit sa kasamaang palad, noong siya ay sa pagsisikap na makapasok sa kaharian ng Golden Core, nabigo siya sa kanyang katawan, at nagkaroon din siya ng ilang lumang sugat sa kanyang katawan. Nasabi na ba niya kung sino siya? Kumunat ang noo ni Alex Dixon, hindi niya akalain na siya ay mamamatay pagkatapos mabigang makalusot matapos mahanap ang isang inapo ng Nine Profound Sect na may matinding kahirapan. Sa tingin ko ay nabanggit na niya ito dati, siya ang Void Imperfections Loose Cultivator. Malungkot ang ekspresyon ni Chin Lei, bumantong hininga siya at sinabing, sa una, gusto kong hintayin siyang gumaling bago ko siya formal na kilala bilang aking Panginoon, hindi ko inaasahan na paglalaroan ako ng kalooban ng langit. Hindi dalubhasa si Wushu, sinubukan ni Alex Dixon ang kanyang makakaya upang isipin ito. Ayon sa rehistro ng Nine Black Sect, ang unspecialized Wushu na ito ay dapat na huling disipulong pumasok sa sekta, at mahigit 300 taon na siyang naninirahan sa mundong ito. Tungkol naman sa walang pangalang master na nakilala niya sa Kuweba ng Talon, hindi pa niya nabanggit ang kanyang pangalan sa kanya, at ang natitirang spiritual sense ay nawala. Napakakaunting mga disipulo sa Nine Black Sect, at 3 disipulo lang ang kinuha ng Grandmaster. Sa ngayon, ang Panginoon ni Chin Lei ay ang pangatlong disipulo, si Wushu, at ang kanyang Panginoon ay dapat na nasa isip ang dalawa. Mapait na ngumiti si Chin Lei at sinabing,
inilibing ko na ang katawan ng aking paningin sa bundok, kahit na hindi ko siya binigyan ng respeto, sa puso ko, siya ang aking Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, binigyan siya ng nagtatakang tingin ni Alex Dixon at sinabing, Boss Dixon, paano mo nalaman na disipulo ako ng Nine Black Sect? Hanggang ngayon, walang nakakakita sa kanyang cultivation, si Alex Dixon lamang ang nagpahayag ng kanyang tunay na lakas. Tumingin si Alex Dixon sa paligid, pagkatapos ay ibinulong niya sa isip ni Chinley sa pamamagitan ng kanyang divine sense, mahabang kwento ito tungkol sa akin, ngunit isa rin akong disipulo ng Nine Black Sect na katulad mo, ibilang mo ako, senior mo ako kapatid. Ano, nagulat si Chinley, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Si Elder Ching, na nakatayo sa tabi niya, ay natigilan, mabilis siyang nagtanong, anong problema? Saglit na natigilan si Chinley, pagkatapos ay umiling siya para tanggapin ito, wala naman. Mabilis siyang nagpigil ng hininga at ginamit ang sekretong sound transmission na art para makipag-usap kay Alex Dixon. Damn, Master Dixon, descendant ka rin ng Nine Profound Sect, at ikaw ang senior kong kapatid. Master Dixon, hindi, Senior Brother Dixon, nasaan lang ang Nine Profound Sect, ilan lang ang mga kapatid ko. Noon pa man ay gusto kong bumalik sa aking sekta at magbigay ng galang sa aking paningin, ngunit wala akong mahanap na sinuman mula sa Nine Black Sect sa buong bansa, sa wakas ay nakilala ko sila ngayon. Si Chinley ay labis na nasa sabik, at siya ay patuloy na sumisigaw sa lihim na pagpapadala ng tunog, na naging dahilan upang si Alex Dixon ay hindi na magkaroon ng pagkakataong magsalita. Sa wakas, pagkatapos magsalita ni Chinley, nagsalita si Alex Dixon sa malalim na boses. Kakaunti lang ang mga disipulo sa Nine Profound Sect, kasama ang iyong master ay mayroon lamang 3 sumusunod, at ang iyong master ay ang huli. Bakit konti lang? Nagulat si Chinley at nakaramdam ng inis, palagi kong iniisip ang ating Nine Profound Sect ay maaaring maging katulad nina Shaolin at Wudang, isang sikat na malaking sekta. Senior Brother, nasaan ang ibang mga tao ng ating Nine Mysterious Sect? Hanggang ngayon, ikaw lang ang taong nakilala ko sa Nine Mysterious Gate, sabi ni Alex Dixon, gayon din, nawala na sa mundong ito ang ating Nine Mysterious Gate, ayon sa huling salita ni Master, nakatagpo tayo ng isang malakas na kaaway. Damn, namatay na rin ang Master mo, hindi ba ibig sabihin na tayong dalawa lang ngayon sa Nine Black Sect? Sa ngayon, iyon ang kaso, sabi ni Alex Dixon, sinabi ko lang sa iyo ang tungkol sa mga bagay na ito. Tandaan na huwag sabihin sa sinuman ang tungkol sa mga ito, dahil ang iyong mga kaaway ay nasa mundo pa rin, mag-ingat, at mula ngayon, bigyang pansin sa paghahanap ng mga disipulo ng Nine Black Sect. Ang espesyal na mind law ng Nine Black Sect ay makikita lamang ng mga kapwa-disipulo na madaling makilala. Oh, Kuya Senior, tatandaan ko ito, magalang na sagot ni Chinley. Itinuring na niya ngayon si Alex Dixon bilang kanyang big senior brother. Bagamat bumagsak na ang Nine Profound Sect, si Chinley ay nasa sabik pa rin na makahanap ng napakalakas na kuya na si Alex Dixon. Habang naglalakad silang dalawa, nag-uusap sila sa pamamagitan ng secret sound transmission. Biglang narinig ang magalang na boses ni Elder Ching. Lin Pavilion Master, ito ang aming Pharmacist Pavilion's Hidden Medicine Pavilion. Inalis ni Alex Dixon ang kanyang iniisip at tumingala. Sa harap niya ay nakatayo ang isang sinaunang 3 palapag na gusali, na napapalibutan ng mga magic formation bilang isang hadlang. Marami sa mga magic formation ang nawasak, halata na si Mark Lewis ay pinilit na pumasok sa medicine repository, at nagkaroon ng apoy sa itaas. Gayunpaman, ang apoy sa bubong ay naapula na, maliit na bahagi lamang ng bubong ang nasunog, at ang iba pang mga sahig ay kailangang ipreserba. Sumigaw si Elder Ching, gaano karaming gamot sa pavilion ang nawala? Magalang na iniulat ng Medicine Master na nakatayo sa pasukan ng Medicine Pavilion. Sa pag-uulat kay Dixon Pavilion Master at Elder Ching, ang mga kriminal ay pumasok na lamang sa Medicine Pavilion, sa kabutihang palad, sila ay protektado ng magic formation, kaya't uminom lamang sila ng isang maliit na bahagi ng mga espiritu, pil na nagpapalakas ng katawan, ang iba pang gamot ay naingatan ng mabuti. Ayos lang, nakahinga ng maluwag si Elder Ching, mabilis siyang tumalikod at nag-ulat kay Dixon, sa pag-uulat kay Pavilion Master, ang mga spirit medicine na ninakaw ay mga ordinaryong gamot lamang sa aming pavilion,
Wala kaming anumang kinakailangang gamot, mangyaring hayaang suriin ito ni Dixon Pavilion Guro. Tuma-ngo si Alex Dixon at pumasok sa Medicine Pavilion. Sa loob ng Medicine House, mayroong isang koleksyon ng mahalagang gamot mula sa Pharmacist Pavilion. Gayunpaman, pagkatapos suriin ito ni Alex Dixon, alam niya na ang mga gamot na ito ay walang katumbas na halaga sa mga ordinaryong tao, ngunit hindi gaanong nagagamit ang mga ito sa kanya. Pumili lamang siya ng ilang mahahalagang gamot na kapaki-pakinabang para sa kanyang paglilinang bago lumabas ng Medicine Repository, si Elder Ching, na nagdala sa kanya dito. Sa halip ay nakahinga ng maluwag, nag-aalala rin siya na si Alex Dixon ay humihingi ng napakataas na presyo at tanggayan ang lahat ng mga sangkap ng gamot sa pavilion. Pagkaraan ng ilang sandali, inakay ni Elder Ching si Alex Dixon sa isang kuweba sa likod ng bundok. Abangan ang susunod na kabanata.